Breaking news China nagbanta sa Pilipinas at Japan kung ipipilit nilang kumpunuhin o i-repair ang BRP Teresa Magbanwa. Nagbanta ang Japan. Grabe nagbanta. Bakit? Ano bang pakialam ng China kung i-repair natin ang Teresa Magbanwa na isira sila nga ang sumira diyan no. Ang kakapal talaga ng mga mukha nito, mga Chino nito no. So itong ating bibigyan natin ng reaction video suggestion, komentaryo at kung ano man ang mga nasa loobin niyo ay pwede rin naman kayo magkomento diyan sa baba. Okay? So itong ngayon, kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. And also, siyempre please paki-subscribe din kay Summit Media Philippines. So, sa kanyang video to, atin lang bibigyan ng reaction video, komentaryo. Okay? So, umpisa na natin para malaman natin. Halos isang buwan na nang muling nakabalik ang sasakyan pandagat ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa sa Palawan mula nang matapos ang misyon nito sa Escudasol ng halos 6 na buwan sa kanyang naging karanasan mula sa mga barko ng China na pumalibot at nangharas ng maraming pagkakataon. Nakitaan ito ng maraming pagkasira sa tatlong sulok ng kanyang bow at starboard sa ginawang pagbabangga ng ilang mga barko ng China at naging resulta pa ng pagkabutas ito sa kanyang tagiliran. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit kailangan lumisanin ng BRP Teresa Magbanwa ang bisinidad ng Sikan Tomasol bukod sa kawalan ng mga supplies ng mga pagkain at maiinom na malinis na tubig ang mga tauhan at crew ng nasabing sasakyan pandagat ng Philippine Coast Guard. Martes ng hapon, October 8, ay nilisan na ng BRP Teresa Magbanwa ang Port of Palawan matapos ang pananatili roon ng halos isang buwan. Naglalayag. Yes, siyempre, nilisa ng BRP Teresa Magbanwa ang Escudasol, no? Kasi nga sila, nagugutom na yata. Hindi makapag-resupply mission ng ating mga tropa, no? Dahil nga hinaharang ng mga lintik na mga Chino to. Kaya yun, nagutom. Na ito papuntang Luzon kung saan walang impormasyon kung saan ito patungong direksyon. Pero marami ang nagsasabi na tinutumbok nito ang Subic Bay sa Zambales kung saan dito nakatalaga ang kanyang home port. Ang Subic Bay ay lugar kung saan matatagpuan rin ang maraming pangapaggawaan ng mga barko, kabilang na dito ang mga pribadong kumpanya na nagkukumpuni ng mga lokal at internasyonal na sasakyan pandagat. Dito rin matatagpuan ang bagong tatag na Philippine Navy Maintenance, Repair, and Operations kung saan eksklusibo itong nagbibigay serbisyo sa lahat ng masasakyang pandagat na pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Doon naman pala dinala yung ang BRP Teresa Magbanwa doon sa Subic Bay. Doon nire-repair kasi yung mga barko ng ating gobyerno, ang Philippine Navy, Philippine Coast Guard, even yung mga mga private na barko, diyan talaga sa Subic Bay ang inire-repair. So talagang ang akala natin nandun lang sa diyan sa Manila Bay. Doon pala dinala sa pagawaan talaga ng barko sa Subic Bay. Para sa pangangalaga at pananatiling seaworthy ang lahat ng mga assets. Nagbunga ang naging kasunduan ng Japan at Pilipinas na nilagdaan noong buwan ng Agosto tungkol sa mga teknikal na tulong na ibibigay nito sa kanilang counterpart sa Pilipinas na Philippine Coast Guard. At noong September 11, inihayag ng Japan Coast Guard na 3 miyembro ng Mobile Cooperation Team or MCT nito ang ipapadala sa Pilipinas mula September 22 hanggang September 28 para magbigay ng maritime capacity building sa Philippine Coast Guard. Nagkataon naman sa pag-pull out ng BRP Teresa Magbanwa sa Escudasol kung saan nagtamo ito ng matinding pinsala sa mga pambabangga ng mga barko ng China. Ang Japanese team ay hindi lamang nagsagawa ng hanay ng pagsasanay para sa PCG nitong buwan ng September bilang bahagi ng isang maritime safety capability improvement
na proyekto na pinamamalaan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Isinama na rin ang full maintenance at pagkukumpuni ng BRP Teresa Magbanwa sa ilalim ng mga Japanese naval engineers upang maibalik nito ang Standard B na kapasidad, kasama na ang mga pagkukondisyon ng main engine at propulsion. Kasama rin. Ayun pala. Kasama ang Japan na magkukumpuni o magre-repair sa ating BRP Teresa Magbanwa. Yan, alam na natin, no? Sa teknikal na tulong ng bansang Japan sa kanilang makatapat sa Pilipinas ang Boat David o launching apparatus, handling drill sa 97 meters class na multi-role response vessel o MRRV na binigay ng Japan, pero hindi ito nagustuhan ng bansang China at nagbigay pa ito ng matinding babala sa Pilipinas at Japan kung itutuloy ng mga ito ang pagkukumpuni kay Teresa Magbanwa at mananagot ang dalawang bansa pang nagkataon. Sa inilabas na payag ng South China Morning Post. Oy, teka, no. Ang kakapal naman ng mukha nyo, Chino, no? Bakit ano bang pakialam nyo kung i-repair ng Pilipinas ang barko namin? Kakapal talaga ng mukha, wala na kayong pakialam doon. No? Dahil itong binabantayan noon ng Teresa Magbanwa, sakop ng EEC namin ng Pilipinas. So, tapos sinira niya naman ng mga Chino na itong mga walang mga lintik na to. Tapos sila pa ang galit kung i-repair. Nagbanta pa. Ang lupit, ang kapal ng mukha nyo. Ang kapal talaga ng mukha ng mga Chino, no? Isang pag-aari ng news media ng komunistang bansa na China, sinabi nito na mananagot ang Pilipinas at Japan sa kanilang gagawin na MRO o pagkukumpuni sa MRRB 9701 dahil ito ang natatanging sasakyang pandagat ng Pilipinas na nagbigay ng mga pagbabanta at lumusob na walang paalam sa kanilang soberanya sa South China Sea. Sumugod sa kanilang soberanya. Kalokohan lang yan, Chino, no? Yan imahinasyon lang ng mga Chino yan na nasa kanila yung Sabina Shoal. Samantalang pasok sa ating EEC yan, no? Yung 200 nautical miles yung ating Sabina Shoal. Tapos sila naman wala sa batas. Tayo sumusunod sa international law. Sila nangaangkin na wala sa batas. Mga gunggong tong mga Chino na to, no? Pero hindi ito inalantala ng Japan at Pilipinas dahil unang-una pinoprotektahan naman ng Pilipinas ang Escuda Shoal na pasok sa 200 nautical miles EEC ng bansa na dapat China pa mismo ang magbabayad ng danyos sa ginawa nilang pambabangga sa BRP Teresa Magbanwa. Walang karapatan at manduan ng China ang Pilipinas sa kung anong gagawin nito sa mga pag-aari sa sakyang pandagat at ayon pa sa Philippine Coast Guard, isa itong panghimasok sa kalayaan ng bansa ang pagbabanta nito ng mga Chino sa mga desisyon ng ating gobyerno. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. Yan tignan nyo naman ang kakapal ng mga mukha ng mga Chino Pati ba na yung pag-repair sa ating barko nagngangaw-ngaw sila. Mga kalokohan lang to, no? Iba rin yung siyang utak ng mga to, no? Ito mga Chino na napakaungas. Nakakabwisit, no? Pati ba naman nangihimasok sa ating soberanya, nangihimasok din sa ating mga desisyon ng gobyerno ng Pilipinas. Mga ungas tong mga Chino na to, no? Okay, no? So hanggang dito na lang tayo mga guys. So, kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video at kung bago pa lang sa aking channel, please like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo magsara. Okay?